Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kaibigan at welcome sa aming YouTube channel. At kung ngayon ka lang napadpad sa aming channel, at kung gusto mo ng ganitong mga panoorin, ay pwede kang mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button nang maging updated ka sa mga video at kwentong pag-ibig na niya upload namin. Simulan na natin ang kwento. Takot na takot si Mildred tuwing tutungtong na ang alas 5 ng hapon dahil ito na ang oras kung kailan iinom na ang kinakasamang si Roel kapag nalalasing. Kasi ito'y wala itong ginawa kung hindi pagbuhatan siya ng kamay. Minsan ay nakikita pa mismo ng kanilang mga anak ang pangyayari. Hindi naman niya mahiwalayan si Roel dahil hindi niya alam kung saan sila tutuinggong mag-ina. Wala rin siyang sariling pera kaya hindi sila makakalayo. Kahit kanino naman sila magsumbong ay walang gustong tumulong sa kanila dahil takot na masali sa iskandalo. Ilang beses niya nang tinangkang magsumbong sa pulis, ngunit naiisip niya ang kanyang mga anak. Ayaw niyang magkaroon ng mga ito ng ama na nasa bilangguan, kaya wala siyang magawa. Kung hindi magtiis na lang, Roel, tama na yung inom mo, baka mamaya ay mawala ka na naman sa sarili mo. At kung ano naman ang gawin mo sa akin, hindi ba't nangako ka na sa akin na magbabago ka na at aayusin na natin ang pamilyang ito? Pagpapaalala niya sa asawa, nagyaya yung kumpare ko, nakakahiya naman kung tatanggihan ko. Di ba magluto ka na lang ng pulutan? At pagsilbihan mo kami ng sa gayon ay hindi kita awayin saka. Hindi naman kami iinom ng marami. Gusto lang naming magkwentuhan talaga. Sagot naman ni Roel, hindi pa rin siya panatag sa sinasabi ng asawa. Malakas ang kutob niyang masasaktan na naman siya nito kapag nalango na sa alak. Hindi na nga magkanda-ugaga sa pag-aalaga. Ng mga bata ay inutusan pa ni Roel ang asawa na pagsilbihan sila ng kanyang kumpare. Kahit na nag-iiyakan na ang mga bata ay sige lang siya sa pagluluto ng pulutan. Natatakot siya kasing baka ito ang maging dahilan upang saktan siyang muli nito. Ano ba yan, Mildred? Kanina pa kami naghahanap ng pulutan? Hanggang na ngayon ba ay hindi pa yan luto bulyo ng kinakasama? Sandali na lang ito, Roel. Hahanguin ko na lang at ilalabas ko na riyan. Sagot naman niya. Ngunit hindi makapaghintay si Roel, pumasok na ito ng bahay at saka hinarap ang asawa. Kapag sinabi kong dalhin mo na ang pulutan ay dapat nagmamadali. Kaayaw kong napapahiya ako sa kaibigan ko, Mildred. Alam mo yan, ilabas mo na yung pulutan at ihain mo na sa amin. Saka patigilin mo tong mga anak mo sa pag-iyak. Nakakatuliligmi ka ni Roel. Nangangatog na siya sa takot dahil nagsimula na ang kanyang asawa. Nais na lang sana niyang magkulong sa kwarto kasama ang mga anak. Ngunit patuloy siyang tinatawag ni Roel, hating gabi na rin ang matapos sa pag-inom ang magkumpare. Lasing na naman si Roel. Inalalayan niya ito papasok ng bahay. Gusto kong makipagsiping sa iyo ngayon. Maghubad ka na sa harap ko saan ng lasing na kinakasama, Roel. Lasing na lasing ka na, itulog mo na yung pakiusap ni Mildred. Kapag may inutos ako sa iyo ay gawin mo, pag-aari kita. Kaya kapag may sinabi, ako gawin mo, hubad bulyo pa nito. Ayaw mong makipagsiping sa akin ngayon? Dahil may gusto ka sa kumpari ko, ano? Akala mo ba? Hindi ko mahahalata na nagpapapansin ka sa kanya. Hindi kanya papatulan. Dahil mas maganda sa iyo ang asawa noon. Mas kaaya-aya at mas sariwa. Hindi kagaya mo. Sigaw ni Roel sabay sa call sa kanyang leeg. Roel, parang awa mo na. Huwag mo akong saktan. Gagawin ko na ang gusto mo, bitawan mo lang ako. Saka hindi totoo na nagpapapansin. Ako sa kanya, wala akong gusto sa kumpare mo. Ikaw lang ang mahal ko. Pagmamakaawa niya rito. Akala niya ay katapusan na niya talaga ng mga sandaling iyon? Mabuti na lang at binitawan na siya ni Roel. Walang patid ang pag-agos ng kanyang luha at pangangatag ng katawan sa labis na takot. Napatingin siya sa mga anak niyang natutulog. At sa pagkakataong ito'y napatanong siya sa kanyang sarili, bakit ba sobrang hirap ng di naranas ko ngayon? Ito ba ang ganti sa akin ng Diyos? Dahil pinili kong sumama sa lalaking ito, kailan? Kaya kami tunay na magiging maligaya ng mga anak ko. Hanggang kailan ko dapat tiisin ang ganitong sitwasyon? Lumuluhan niyang sambit, kinabukasan ay nagtataka. Siya dahil hindi man lang siya sinigawan ng kinakasamatila, walang pagtatalo ang naganap ng gabing iyon. Akala niya ay maayos na ang lahat. Ngunit laking gulat niya nang bubuksan niya ang pinto. Ngunit nakakandado na pala silang mag-iina sa loob. Kahit ang mga bintana ay hindi rin mabuksan. Walang patid ang kanyang pagsigaw upang humingi ng saklolo. Ngunit wala talagang gustong tumulong sa takot na baka balikan sila ni Roel. Hindi na, ako pwedeng mabuhay sa takot. Kailangan ko nang umalis dito at iligtas ang mga anak ko. Hindi ganitong buhay ang nais ko para sa kanila. Tatakas kami rito, gagawin ko ang lahat para makaalis. Sambit niya sa sarili sa pagnanais na makalabas.
ay binutas niya ang isang parte ng dingding ng kanilang bahay. Tama lang ang laki para makalabas silang mag-iina. Wala na silang dinalang gamit upang mabilis silang makatakas. Kailangan nilang bilisin ang kilos upang hindi sila abutan ni Roel agad na nagtungo. Sa bus station ang mag-ina, ngunit hindi sila makasakay dahil wala naman silang pamasahe. Kapag nalaman ni Roel na wala sila sa bahay ay agad silang hahanapin nito at ang unang pupuntahan nito ay ang bus station na yon. Labis ang pagmamakaawa ni Mildred para lang makasakay sila ng bus. Parang awa niyo na po, kailangan lang naming makaalis ng anak ko sa lugar na ito. Pangako babayaran ko kayo, kailangan lang po naming makasakay at makaalis. Parang awa niyo na pakiusap niya habang bitbit ang mga nag-iiyakang anak. Buti na lang at nakita sila ng konduktor na si Torio. Saan ba ang tungo ninyong mag-iina, tanong nito? Kahit saan, ang mahalaga ay makaalis lang kami rito. Parang awa mo na pasakayin. Muna kami baka mamaya ay maabyutin pa. Kami ng tatay ng mga anak ko, ayaw ko nang bumalik pa kami sa kanya. Pakiusap, pag susumamo niya, ayaw sana silang pasakayin ng driver. Pero nagpumilit ang konduktor. Ako na ang magbabayad ng pamasahe nila. Mukhang kailangan talaga nila ng tulong sa admitoryo, nagmamadaling sumakay ng bus. Ang mag-iina sakto naman at nariyan na si Roel at hinahanap sila. Yumuko kayong mag-iina upang hindi kayo makita, wika ng konduktor. Nagpupumilit pumasok ng bus na yon si Roel, ngunit hindi na siya pinayagan ng driver at konduktor dahil wala siyang ticket. Kailangan na rin kasing umalis ng bus dahil puno na ito sa wakas. Ay tuluyan nang nakalayo ang mag-iina mula kay Roel. Labis ang pasasalamat niya sa konduktor dahil sa kabutihang ginawa nito. Dahil sa awa ni Torio sa mag-iina, ay inalok niya itong kumain sa bus stop. Nang malaman niyang wala talagang patutunguhan ang mga ito, at nais lang talagang makalayo, ay lalo siyang naawa. May bahay ako sa Tarlac. Kung gusto mo ay doon muna kayong mag-iina. Habang nasa trabaho, ako wala naman akong kasama sa bahay. Kaya solo nyo yun habang wala ako. Hinding-hindi kayo makikita ng asawa mo doon. Ligtas kayo doon ng mga anak mo sa adpanitorio. Hindi akalain ni Mildred na may magmamagandang loob sa kanilang mag-iina. Hindi na siya tumanggi pa sa alok ni Torio dahil wala na talaga. Silang pupuntahang mag-ina bilang kapalit. Naman ay siya ang nag-aasikaso ng lahat ng kailangan ng binata. Pinapanatili niya ring malinis ang bahay nito. Siya na rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sa unang pagkakataon ay parang nakaramdam. Si Torio nang tuwa sa tuwing uwi siya sa kanilang bahay. Tila nabuhay ang kanyang tahanan sa pagdating ni Mildred at mga anak nito. Hindi tuloy siya makapaniwala na sa pagkatao ni Mildred ay nagawa pa itong saktan ng dating kinakasama. Ginawa niya ang lahat upang makalimutan ni Mildred ang mapait na sinapit. Pinaramdam niya rito ang tunay na pagmamahal na dapat na nakukuha. Nito hindi nga nagtagal at tuluyan ang nahulog ang loob nina. Torio at Mildred sa isa't isa nagyaya na ang binata na magpakasal at hindi naman ito tinanggihan ni Mildred dahil sa unang pagkakataon ay nararamdaman niya na talagang may nagmamahal sa kanya. Higit pa roon ay nagpakaama si Torio sa kanyang mga anak sa kabilang banda. Nabalitaan niyang sumakabilang buhay na ang dati niyang kinakasama dahil sa isang aksidente. Nabangga daw ang sinasakyan nitong motor dahil nagmaneho ng lasing. Mali man ang nararamdaman ni Mildred. Ngunit kahit paano ay napanatag na siyang hindi na sila muli. Panggagambalain ng malupit na dating kinakasama. Tuluyan na ngang ikinasal sina. Torio at Mildred simula noon ay nabuhay na sila ng mapayapa. At puno ng saya sa kanilang mga puso kasama ang mga bata. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng pangamba ay makikilala niya ang taong tunay na magmamahal sa kanya, at dito na nagwawakas ang ating magandang kwento.